Magandang araw mga banateros worldwide. Kamusta naman ang ating mga buhay-buhay? Mga bossing, ano na nangyayari sa bayan nating pinakamamahal na ang Pilipinas? Kamusta naman po? Buhay pa ba kayo? Another day, another Burautan session with Boss Dada TV. Palakpakan. Andito na naman tayo para magbigay ng sakit ng ulo, ng sakit sa puso, ng hapdi sa almoranas, ng mga kawatan, mga demonyo santanas, magnanakaw sindikato, mga hudas, mga barabas, at mga hestas sa lipunan. Lalong-lalo na yung mga politiko na mga balat sibuyas na talaga namang gigil sa ating mga pinaggagawa. Ay, ewan ko ba kung bakit naman kasi masyado kayong mga balat sibuyas. Oo, masyadong mga balat sibuyas tumakbo-takbo kayo sa gobyerno tapos konting kibot. Mga iyakin. Ang pangit nyo kabanding. Wala kayong kakwenta-kwenta kabanding. Diyos mio. Eto nga. Mainit-init pa. Ano bang pag-uusapan natin ngayon mga bossing? Pag-uusapan natin ngayon ang mga fake news. Dahil ano na yan talagang ang Malacanang at ang Congress ay talagang nakikita mo na nagsasanib puwersa na sila para labanan daw ang fake news. Fake news, sino yung fake news? Lahat ng mga bumabati ko sa kanila, putang ina niyan, fake news. Hayop na klasifikasyon yan. Oh, hayop na klasifikasyon yan. Basta bumabati ko sa kanila, fake news yan, kalaban yan. Basta kalaban nila, kakanain nila yan, patatahimikin nila yan. O, hindi ba? O, kaya ayan, ako po, pag-uusapan nating matindi yan. Kasi hindi ba, nung nakaraan lang, itong TRICOM gustong ipatawag yung mga vloggers. O, gustong ipatawag ng TRICOM yung mga vloggers para imbestigahan dahil daw pinupunduhan daw ng pogo at ng narko o ng mga drug lord itong mga vloggers. Sinong mga vloggers ito? Puta, lahat pinatawag, puros mga Duterte leaning vloggers. O meron tayong TRO. May temporary restraining order tayo at pinasasagot po yung camera dyan sa TRO natin. O, so ngayon, dahil medyo dumaan tayo sa tamang proseso, at hindi tayo nagpasailalim sa pambubuli, hindi tayo nagpasailalim sa pagpa-power trip, nung malalakas mag-trip sa gobyerno, ay anong ginawa nila? Nag-hire sila. Nag-hire sila ng vlogger bilang USEC sa kanilang Presidential Communications Office. Walang due naman talaga, Mantaki mo, ang ganda-ganda ng ang gaganda ng mga nakaposisyon dyan nun. Nagsimula kay Trixie Cruz Angeles. Tapos biglang bumagsak yung quality doon sa bagong PCO nila. Doon sa bagong PCO USEC. Tangina, nakakatawa. Tapos meron na namang siyempre banat ng banat. Ngal-ngal ng ngal-ngal, hal-hal ng hal-hal. Nagkaroon pa siya ng sitcom. Utay na sitcom. Hindi sitcom yung programa, Boss Dada. Pag sitcom, patawa yun hindi sitcom talaga. Nagkaroon siya ng sitcom dyan yata sa kanilang istasyon, yung PTV po.
Prangkahan, parang ganun yung yung title, Anak ng Tinapay. So sinisweldohan ng taong bayan yung Yusek na yan. Oo, nang ang kanyang target lipulin yung mga kapwa niya vlogger. Putang ina niyan. At ang lakas ng loob magsalita ng fake news ng hinayupak na yan. Naglipa na daw ang fake news sa social media. Putang ina, dati siyang reyna ng fake news sa social media. Oo. Dati pag kinanti mo yan, kalayaan sa pagpapahayag. Pero ngayon na nasa gobyerno na siya, putang ina, siya na ngayon yung sisikil doon sa kalayaan ng pagpapahayag. Gusto nila ngayon i-regulate, mga bossing. Sa tulong ng Department of Justice, may ikipagtulungan doon Department of Justice. Sabi nga ni Yusek Claire, it's about time daw. Sabi din ni Jay Ruiz, na taga mainstream media, it's about time. It's about time na It's about time na magsara na yung mga mainstream media na yan. Wala nang tiwala sa inyo tao. At para sa kanila, yung mainstream media, doon daw kayo dapat nanonood ng mga bali-balita. Gawa ng pagka-mainstream media daw, may verification. May verification pag mainstream media. Ang dami rin fake news ang mainstream media. Ang fake news ng mainstream media, isang example, pinaka at worst traffic daw ang Davao. Tapos ang mga picture na pinakakalat ng mainstream media, Guadalupe. Guadalupe dyan sa EDSA, Anak ng Tinapay. Tapos gusto mo magtiwala tayo sa mga ganyan. Walang hiya. Mainstream media, binabalita ba? Binabalita ba itong oral argument ng Supreme Court? Hindi. Binabalita ba ng mainstream media yung mga kabalbalan ni Bongbong? Hindi. Binabalita ba ng mainstream media etong mga pagtaas ng krimen ngayon? Hindi. Sabi pa nga nila, bumaba. Dinidiscuss ba ng mainstream media yung mga dinidiscuss natin dito? Yung mga expose natin, yung PhilHealth, yung GAA, yung Blancong Bicam. Dinidiscuss ba yan? At saka dinidiscuss ba ng mainstream media or naibalita man lang ba nila yung sandamukal na kaso ng gobyerno na ikinaso ng taong bayan sa kanila sa Supreme Court? May kasabihan nga ngayon na ito na yata ang gobyerno na pinakamaraming beses hinabla sa Supreme Court. 3 taon pa lang ang kanilang panunungkulan. Pero napakarami na nilang mga TRO, napakarami na nilang mga demanda diyan sa Supreme Court. Kaya ito naman si Menardo Guevara bilang Solicitor General at abogado ng Pilipinas, ng Bayang Pilipinas, ayun, nagkakandabaliw-baliw na. Si Menardo Guevara, hindi niya na alam kung anong sasagutin niya. Binabalita ba yan ng mainstream media? Hindi. Sino nagbabalita ng mga balita na yan? Sino pa? Edi mga vloggers. Ngayon nagagalit kayo sa mga vloggers dahil mas nanonood yung mga tao sa mga vloggers. So, ibig sabihin talaga, yung TRICOM, meron talagang meron talagang kumpas yan galing sa Malacanang. Bakit? Hindi ba ngayon lang sinasabi ni Claire at ng DOJ, SOJ na si Remulla na kailangan talaga ng i-regulate at kailangan ng gumawa pa ng mga batas o pagtibayin yung mga batas na available. Sabi nga ni Banat Bay, walang problema sa batas. Ang problema, yung nagpapatupad ng batas. Yun ang pinakamalaking problema natin. Yung implementation, yung interpretasyon. Yun ang problema kasi kumpleto na tayo ng batas pagkarami-rami na nating batas sa Pilipinas. Pero yung comprehension ng mga mambabatas na pati ng mga magpapatupad ng mga batas na yan, yung kanilang comprehension
palpak. Yung kanilang interpretasyon, palpak. O paano mo ipapatupad yung batas kung palpak yung mga inaatasan para magpatupad niyan? Diba? O kamakailan lang, naibalita natin. Yung dyan sa may Comelec, yung merong isang kawang gawa at ipinakita sa Comelec how vulnerable yung system nila. Anong ginawa nila? Demanda kagad, nag-file ng disbarment, nag-file ng revocation ng license as a certified public accountant. Anak ng tinapay na yun. Hindi na lang pinakinggan. Gusto pang ipakulong, gusto pang sirain ng buhay. O akala ko ba hackable yan? Ay, not hackable. Or unhackable yung system ninyo. Bakit nung nagpakita ng diagram si Vice Mayor candidate, bakit nataranta kayo? Hindi sana hindi kayo matataranta. Bakit? Kasi nga unhackable sabi nyo. Posible naman unhackable yan. Nahahack nga yung DICT, PNP, Comelec, ilang beses na kayo na-hack. Yung yung national ID, na-hack din. There's no such thing as hackable. Pero meron na pala silang proseso doon. May sumagot na po sa Comelec at may proseso na sila doon. Yung sinasabi ni Sir, yung kanyang diagram, yung kanyang report, oo, ganun naman daw talaga ang gagawin ng Comelec. Anong gagawin ng Comelec? Ito ang gagawin ng Comelec ha. According to Comelec, sabi nila, ito, IT expert, ethical hacker, and CPA lawyer. Patay tayo dyan. Has nothing to worry about as his suggestion to the Comelec to connect the ACM to the internet only after the printing of election returns is already the process of the upcoming elections. So sumagot na po sila ha. According dito sa binabasa natin, yung sinasabi ni Respicio, ganun naman na pala yung gagawin nila. Bakit gusto nyo pa ipadisbar? Bakit sinasampahan nyo ng mga kung ano-ano pang kaso? Parehas naman pala kayo nang iniisip. Ba't hindi nyo na lang sinagot nung una na, Sir, hello, sir. Yung iniisip mo, iniisip din namin. Ganun po yung sistema namin. Ito ha. The transmission of election results only begins once election returns are printed as shown in the ACM operation procedures. After printing, the system displays the generating data for CSS import message followed by the transmission menu. The ACM will then prompt, do you want to transmit? At which point the modem is only connected during the transmission process, either via USB or Ethernet. If using a Starlink router, this ensures that the automated counting machine remains disconnected from the internet throughout the voting and printing process, maintaining election integrity. Check page 15 of Annex B of the Comelec Resolution 11076. Nakalagay nga yun. Okay. So maganda. Ayun naman pala yan yung maganda sa nagkakapagtanungan. Merong nagtanong, sinagot nyo, tapos na sana tayo dun. Di nagkakaintindihan tayo. Hay, tama naman pala yung sinasabi ni Sir. At tama rin at ang Comelec nag-a-adhere naman pala or konektado yung kanilang utak noong nirespisyo. So tapos na sana doon. Bakit dinimanda nyo pa? Bakit kung ano-ano pang padidisbar nyo pa? Tapos pati yung kanyang lisensya sa pagiging certified public accountant, ipare-revoke nyo pa? Bakit? Kung nagtanong siya, sumagot kayo, nagkaroon ng kapanatagan ng Pilipino, di maganda. Wala naman siyang fake news.
Wala siyang fake news. Mainly, nagpakita siya ng mga diagram how connectivity ng server at ng mga VCMs yung kanyang diagram, yung kanyang model, pinakikita lang niya yung vulnerability ng model na yon. Hindi niya sinasabi mandadaya kayo. Pero ang sinasabi niya, baka pwedeng madaya. Kaya ito, pinapaliwanag ko. O ngayon, yung sinasabi niyang solusyon, yun din naman pala yung gagawin ng Comelec. Therefore, wala naman dapat problema. Sinagot lang dapat ng Comelec na okay na, ganyan talaga yung gagawin namin. Please refer to Comelec Resolution, Annex B of the Comelec Resolution 11076. O di tapos. Masyado kasi kayong mga balat sibuyas. Kapag kayo'y nasisita, kayo'y gigil na gigil. Kailangan hindi po tayo ganun. Kailangan tayo po ay bilang mga pinapasahod ng taong bayan, bilang mga empleyado kayo ng gobyerno, sabi nga ni PRD, tayo lahat ay utusan ng mga Pilipino. Kung merong hinihingi sa atin ng mga Pilipino, marapat lamang na ibigay natin. Kung meron pong tinatanong, marapat lamang na sagutin natin. Pero dito sa bayan natin, kapag ka medyo nasaktan ka, doon sa mga nasaktan sila sa mga sinasabi mo, kahit patanong ito, may kaso ka. So they are weaponizing the government against yung mga bumabatikos sa kanila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan